Sometimes it seems a deepest gloom. Sometimes where Eden's bowers bloom by water still or troubled sea still. 'Tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Pagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating prayer covenant. Ang ating scripture po ngayong umaga ay matatagpuan po sa 2 Corinthians or 2 Corinto, Kabanata 5, talata 20 hanggang 6 or chapter 6, verse 10. Okay. At ito po ang nakasulat. Mga sugo ni Kristo. Kaya't kami mga sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamagitan namin. Kaya nakikiusap kami sa inyong alang-alang kay Kristo. Makipagsundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala sa Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay tinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Bilang mga tulong ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang biyayang tinanggap ninyo sa Kanya, sapagkat sinabi niya, sa kakulangan panahon ay pinakinggan kita, at sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon ang panahon nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Sinisikap namin huwag maging sanhi ng pagkakasala, ninuman upang hindi mapuulan ang aming paglilingkod. Sa halip, sa lahat ng paraan na ipapakita namin kami mga lingkod ng Diyos sa pagtitiis, sa kapighatian, sa kahirapan, sa mga kagipitan, sa latay, sa pagkabilanggo, sa kaguluhan, sa pagpapagal, sa pagpupuyat at sa hindi pagkain. Pinakita rin namin ito sa pamagitan ng kalinisan na pamumuhay, kaalaman, pagtitiis, kagandahan loob at ang banal na espiritu sa pamagitan ng tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Makikibaka kami gamit ang mga sandatang pananggalang at panlaban ang katwiran. Sumasagupa kami sa karangalan at kahihiyan, sa paninirang puri at papuri. Turing kaming sinungaling ngunit nagsasabi kami ng totoo. Hindi kilala ngunit kilala ng lahat. Malapit ng mamatay ngunit buhay pa rin. Pinarusahan ngunit hindi pinatay. Malungkot ngunit laging nagagalak. Tukha ngunit nagpapayaman sa marami. Walang-wala ngunit tinataglay ang lahat ng bagay. Ang mga talata na binasa po natin ngayong umaga ay nagpapaalala sa atin ng ating tungkulin bilang mga kinatawan ni Kristo. Ang manatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok habang namumuhay sa kanyang katwiran. Tinawag tayo upang maging mga kinatawan ni Kristo ang kanyang mga sugo sa mundong ito. Sabi nga po ni Apostol Pablo, ang ating misyon ay hindi lamang ipinahayag ang mensahe ng pagkakasundo sa Diyos, kundi isabuhay po natin ito kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa talatang ito ay pinapaalala ni Pablo
kung sino tayo kay Kristo at kung paano natin dapat tiisin ang anumang pagsubok upang manatiling tapat sa Kanya. Number 1 lang po, there are only three key points na ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Number 1 po, sa ating scripture is tinawag upang maging kinatawan ni Kristo. Makikita to sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20 to 21. Sabi nga dito, idineklara ni Pablo na tayo ay mga sinugo ni Kristo. Ibig sabihin tayo ang kanyang opisyal na kinatawan. Ang ating buhay ay dapat magpakita ng kanyang pagmamahal, katotohanan, at katwiran. Dahil ang Diyos mismo ang nangungusap sa babagitan natin, kaya dapat nating ipahayag ang kanyang pagkakasundo sa Kanya. Si Kristo ay naging alay para sa ating mga kasalanan upang sa Kanya ay tayo'y magpaging matuwid ng Diyos. Okay. Isang dakilang pribilehiyo ang responsibilidad ang maging kinatawan ng Diyos sa ating pamilya, trabaho, at komunidad. Pangalawa po, ang kahalagahan ng kaligtasan ngayon. Kita po ito sa 2 Corinthians. Sa binasa po na chapter 6 verse 1 to 2, sabi nga doon, ipinalalahanan tayo ni Pablo na huwag sayangin ang biyaya ng Diyos. Sinisipi niya ang Isaiah chapter 49 verse 8. Sabi nga doon, sa takdang panahon ay dininig kita at sa araw ng pagliligtas ay sinaklolohan kita. Pagkatapos ay dinagdag niya, ngayon ang panahon ng kalugod-lugod, ngayon ang araw ng kaligtasan. Dito po sa binasa natin doon sa scriptures ay huwag nating ipagpaliban ang pagtugon sa panawagan po ng Diyos. Ngayon ang tamang panahon upang tanggapin ang kanyang biyaya at lumakad sa kanyang kalooban. At panghuli po, yan po, ang pagtitiis bilang lingkod ng Diyos. Okay. Kita po yun sa 2 Corinthians chapter 6 verse 3 to 10. Sabi nga doon, ibinahagi ni Pablo ang matinding pagsubok na kanyang hinarap. Pagpapahirap, pagkabilanggo, kaguluhan, kawalan ng tulog, gutom at iba pa. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy siya sa paglilingkod ng may pananampalataya. Sa kabila ng hirap, ipinakita niya ang kadalisayan, kaalaman at pagtitiis, kabutihan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya ang kanyang mga kasamaan ay nalulungkot, ngunit laging nagagalak. Dukha, ngunit nagpapayaman sa marami at walang-wala, ngunit nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ito ang ministeryo ng buhay ng Kristiyano. Kahit may kakulangan tayo sa material na bagay, ay tayo'y mayaman ayon kay Kristo. Paano natin po isasabuhay ang mga ito sa ating buhay? Ay number 1 lang po is maging matapang sa pagpapahayag ng scripture or ebanghelyo. Huwag matakot ipahayag ang katotohanan sa pagmamahal. Number 2, tanggapin ang biyaya ng Diyos ngayon. Huwag ipagpaliban ang pagsunod sa Kanya. Pangatlo, magpakatatag sa gitna ng pagsubok. May mga pagdurusa tayo na ating nararanasan, ngunit hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maging masaya sa lahat ng panahon. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, happy lang, di ba? Tayo ay may kayamanan kay Kristo. Okay, ang pagiging sugo ni Kristo ay isang pribilehiyo at responsibilidad. Namuhay ba tayo sa paraan at nagpapakita sa kanyang katangian, di ba? Ano man ang mga ating harapin, tayo ay bibigyan po ng Diyos ng lakas at katatagan. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sa pamagitan ng biyaya ni Kristo at tayo ay magtatagumpay. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming mapagmahal at makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagkukumbaba at pasasalamat. Salamat po sa pribilehiyong maging mga sugo ni Kristo upang ipahayag ng inyong pagmamahal at pagkakasundo sa sanlibutan. Panginoon, tulungan niyo po kami mamuhay ng may katapatan at katwiran upang sa aming mga salita
at gawa ay makita ng iba ang inyong biyaya. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, upang magtiis sa mga pagsubok, manindigan sa gitna ng kahirapan, at magpatuloy sa paglilingkod ng may kagalakan, Panginoon. Sa panahon na kami ay nalulumbay, ipinapaalala niyo po sa amin na meron kaming mga walang hanggang kagalakan sa aming mga kakulangan. Ipinapakita ninyo kay Kristo kami ay mayaman sa tunay na kayamanan, Panginoon. Kahit kami ay walang-wala sa paningin ng mundo, sa inyo kami ay may lahat ng aming kailangan. O Diyos, Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang ilaw at asin ng sanlibutan. O Lord God, huwag niyo po hayaan masayang ang inyong biyaya sa aming buhay. Ngayon po ang araw ng pagliligtas, gamitin niyo po kami upang ipahayag ang mabuting balita sa iba. Salamat, Lord. Salamat sa inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, sa biyayang sapat at sa bawat araw, at sa lakas na nagbibigay sa amin ng tagumpay, Panginoon. Ito po at samot dalangin po namin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Maganda pong umaga po sa atin lahat, and God bless us all.